Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janagner at welcome po sa akin 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. At ngayong araw po ay June 6, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Intelligent Design. Ikaw ba ay isang aksidente o disenyo ng Diyos? And yung scripture po natin ngayong araw ay Psalms chapter 8 verse 3 to 4. And yung sabi po dito sa ating scripture na, when I look at your heaven, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Sa Tagalog po, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan, o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? And yung concept po natin, yung topic po natin ngayon na intelligent design is the view that God directly created the world and all its life forms. It stands in contrast to the belief that life developed purely by random evolutionary process. Scripture reveals that creation is intentional, powerful, purposeful, and displays God's wisdom and power. The complexity and beauty of life point to a divine creator, not chance but choice. And yung teaching number 1 po natin is fine-tuning of creation reflects intelligent creator. Sabi po dito na yung fine-tuning ng ating yung mga creations na nagre-reflect dito, pag nakikita natin yung mga gawa ng ating Panginoong Diyos, makikita natin na sobrang ang galing talaga ng pagkakagawa. Na mapapasabi ka na talagang nagre-reflect na ang ating Panginoong Diyos, yung creator natin, is talagang matalino, intelligent talaga ang ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, life complexity is divinely purpose. Sabi po dito na yung buhay natin, yung pag-complex ng ating buhay, yung complexity ng ating buhay is talagang divinely, may purpose talaga yung ating mga buhay. And teaching number 3, intelligent design glorifies intelligent designer. Sabi dito na yung mahusay na pagkakagawa, yung mahusay na pagkakadesenyo is talagang glorify na yung ating creator is talagang intelligent designer. And application number 1, always go back to your creator. Sabi dito na tandaan natin sa sarili natin, i-apply natin sa buhay natin na tayo ay dapat na laging babalik at sasama sa ating Panginoong Diyos kahit ano pa pong gawin natin. And application number 2, believe that God created you for a purpose. Sabi po dito na maniwala tayo na sa buhay natin na tayo talaga ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo pinagplano, hindi tayo plinano, hindi tayo basta lamang na-imbento, kundi tayo talaga ay ginawa ng ating Panginoong Diyos na may purpose. And application number 3, cultivate your God-given design for God glory. Sabi dito na, i-apply po natin sa sarili natin na i-cultivate natin yung bigay ng mga ating Panginoong Diyos, yung God-given design. I-cultivate natin ito at dahil ito yung para mag-glorify natin ng ating Panginoong Diyos. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.